Bago pa kami unahan ng mga daga, pinaghuhukay na namin ngayong araw ang mga kamote at nagluto rin pala ako ng merienda na kamote with cheese. Nagamit pa rin ang DIY na oven na ginawa namin. Alas 9 ng umaga nung umakyat kami dito sa taas ng bundok at hindi pa nga masyadong mahangin, pero pagtungtong ng mga bandang alas 11 ng umaga, naku, dyan na medyo malakas ang hangin. Eto na ang tinatawag na amihan at siguradong magsusugat at magsisibitaka na naman ang mga labi namin. Kahapon pala nakapaghukay na rin ako ng kamote dito at nakakuha nga rin ako ng mga ilang piraso, at ang ginawa ko nga ron, sinama ko doon sa niluto ko na gulay na binagoongan. Meron din ako napansin kahapon ng mga hinukayan na ng daga, kaya sabi ko bukas na bukas din huhukayin ko na mga laman ng kamote na to. Kesa naman kasi daga na naman laang ang makinabang, kaya mabuti pang habang meron pang pwedeng hukayin, huhukayin na namin. Karamihan sa mga kinainan ng daga ay yung mga kamote na nakalabas kalahati ang laman sa lupa. Mabuti nga at hindi pa nila nauubos lahat, pero sigurado ako na pagkalipas ng mga 3 araw at hindi pa namin to nakukuha, siguradong mauubusan talaga kami. Eto palang pinagtaniman ng kamote ngayon ay dating pinagtaniman ng labanos at mustasa, na kung saan meron tong kasama ng mga bulok na ipa. Kapag ka maganda at malambot ang lupa, marami maglaman ang kamote, kaya minsan meron kami nahuhukay dyan na talagang dikit-dikit. Dapat daw pala to noong nakaraang linggo pa hinukay, kasi meron kaming mga nahukay dyan na yung mga laman ibitakan na. Kapag ang kamote raw kasi ay nagkaroon na ng mga bitak-bitak at mga sugat-sugat sa kanyang katawan, ibig sabihin medyo nasubrahan na siya sa gulang. Pero yung mga ganitong itsura na nagsibitakan ay pwede pa naman kainin, basta huwag lang yung nabalitongig kung tawagin namin sa Ilocano. Nabalitongig, na ulalo o nagkaroon na siya ng balatik, ganun ang tawag namin. Kaiba na kasi ang lasa kapag ganun na ang kamote at papunta na rin siya sa pagkabulok. Pagkabalik ko naman sa kubo, kumuha lang ako ng mga ilang pirasong kamote at hinugasan ko na rin at magluluto ako ng merienda namin ngayong hapon. Naalala ko din pala yung daladala ko na patatas noong nakaraang araw pa dito sa kubo. Isasabay ko na lang ngayon dito sa lulutuin ko na kamote with cheese. Pagkatapos kong hugasan ang mga kamote at patatas, ay sinalang ko na dito sa may loob ng lata na oven na ginawa namin. Eto na rin pala yung pangatlong beses na magluluto ako dito sa oven na ginawa namin. Mukhang matibay-tibay din naman siya at mukhang marami-rami pa ang mailuluto ko dito. Paghalipas pala ng mga 15 minutes, kinuha ko muna saglit yung mga kamote at patatas at pinahidan ko nga muna saglit na mantika. Sapat na rin naman siguro itong 8 piraso na kamote at patatas na merienda namin ngayong hapon. Tag-iisa lang kami dyan, siguradong mabubusog na kami. Habang pahapon ng pahapon, palakas ng palakas ang hangin at mabuti na nga lang, silyadong-silyado to pinaglulutuan ko, kaya kapag ka nagkaroon ng malakas na hangin ay hindi ka agad magagalbukan. Isang oras ko din pala na niluto to sa hindi naman masyadong kalakasan ng apoy. Mahirap na kasi kapag ka sobrang malakas ang apoy, baka masunog ka agad. Hinati ko ang mga kamote at pagkatapos nilagyan ko ng mga cream cheese sa loob. At habang naglalagay nga ako dyan ng cream cheese, natatakam na kaagad kami. Napabili pala ako ng cream cheese kasi gusto naming subukan kung ano ba ang lasa nito, kasi hindi pa kami nakakatikim nito ngayon pa lang. Pagkatapos ko siyang lagyan dyan ng cream cheese, nilagyan ko naman siya ng quick melt na cheese. Sabi nga ni mama, nagle-level up na daw ang kamote namin ngayon, kasi dati ang ginagawa lang namin luto dito ay nilaga at saka inihaw. Tapos ang pinaka-espesyal naman na luto namin dati sa kamote ay kamote Q, o kaya naman yung minatamis na kamote na kung tawagin namin sa Ilocano ay inkalte. At ngayon naman meron ng kasamang cheese, at hindi nga lang iisang cheese ang nakalagay dito, 2 cheese, cream cheese at saka quick melt na cheese. At pagkahango ko nga dyan, binakbakan ka agad ng kapatid ko na lalaki, at ang sabi nga nila ay masarap daw. At habang kumakain nga kami dyan, ninanamnam namin dyan yung cream cheese, at ang sabi nga namin, ganito pala ang lasa ng cream cheese, medyo maasim-asim ng kaunti. Sabi nga rin nila sa akin dyan, sa pangalawang salang ko, mas damihan ko yung quick melt kasi mas masarap kapag ka maraming cheese. Kaya dito sa pangalawa ko na ginawa ay para na siyang tinapay na merong ice cream na palaman. 3 patatas at isang kamote na lang pala dyan yung lulutuin ko, at sinalang ko nga lang ulit dyan at hinayaan ko siya ng mga 10 minuto. At eto na nga, pagkalipas ng 10 minuto, sa sobrang daming cheese na nailagay ko, nagmelt na siya hanggang sa plato. Pero nakakatakam yung kanyang itsura, mukhang mas masarap to kumpara dun sa mga nauna. Pagkahango ko at pagkalapag ko dito sa lamesa, kumain na rin kami kaagad at pinagkumpara nga namin dyan yung lasa ng patatas sa may kamote. At ang masasabi nga namin lahat dyan, mas masarap yung kamote kumpara sa may patatas kapag ganito yung luto, kasi yung kamote medyo matamis-tamis siya ng kaunti. Tag-iisa kami dyan na nakain na talagang nasolve kami ngayong hapon sa aming minerienda. So yun lang for today's video. Thank you for watching!